Hindi ganun kasimple dito. Kasi noon pa man, may sistema na yan. School office, advisor, principal, class advisor, landline, school announcements, sundong hatid arrangements. Hello mga stories! Welcome back sa isa na mga content dito sa ating channel Mark Stories. So for today's video, medyo diretsahan tayo, May bagong palisiya sa Dumanhog. Correct me ba yung pronounce nito? Kasi hindi ko ma-pronounce kung totoo ba, kung tama ba ito na Dumanhog o Dumanhog, okay? Dumanhog siguro. Comment section na lang. Total ban yung sa cellphone nito sa school, okay? Kapag nahuli kang may dalawang phone, kumpiskado at matindi pa dito, sa dulo ng school year, end of the school year mo lang mababawi, okay? Matigas, oo. Sobra, depende. So, may sense sa akin? Oo, may sense. Pero may ilang parte na kailangan natin ayusin, okay? So, ganito lang yan, mga stores. Ang school ay para mag-aral, hindi para mag-scroll. Okay? Hindi para sa TikTok, ML, endless chat, at sa mga distraction buong araw. Okay? So, mga stories, bago tayo mag-react agad, lilinawin ko, hindi ito anti-technology. Hindi ito anti-bata. At saka pro-discipline to. Okay? Pro-learning ito. Siyempre, hindi ibig sabihin na porket may fit, automatic tama na lahat ang detalye, okay? Kaya i-mail na natin itong maayos na to. Okay? So, mga stories, ayun sa ulat ng isang Sunstar Cebu, medyo na to, Lunes na ito, as of recording, nakaraan pa to, Lunes, June 29. Okay? Na inuutos itong si Dumanhog, Mayor Efren Guntarag Gungun Gika ang isang total ban sa mobile phones sa mga paaralan sa kailang bayan, di ba? At ito ang malinaw na layunin na patasin ang focus sa pag-aaral at palakasin ang classroom interaction sa mga estudyante. Okay? Ito sabi nila gusto lang magbasa, mag-aral at makapag-interact ng mga bata sa kanilang classmates. Hindi laging nakatutok sa mga gadgets. Okay? Sa ilalim ng bagong patakaran sa estudyante magdadala ng cellphone sa campus sa pwedeng makumpiskahan ng phone at sa katapusan ng school year itong mababalit. So ayon din sa mga report, ang mas mahigpit na pagpapatupad ng naudyugan matapos ang tragic bang-bang sa Tacloban, na ikapa-delete ng 3 estudyante na kakasungkat ng iba pa kung saan menor de edad ang mga sangkot. May mga sumang-ayon dahil makakabawas ito sa distraction at makakatulong ng disiplina. May mga iba na may mga tukol naman dahil paano naman yung communication ng bata na at magulang lalo na kung may emergency. Okay, may point naman yun. Okay. May mga netizens na nagmumungkahay na basic keypad phones na lang ang payagan o kukunin na lang yung teachers ng phone bago magklase at ibabalik pagkatapos. Okay? So, dagdag pa yun ni Mayor, hindi raw ito pagpapasikat. Alarming na raw talaga yung academic standing ng mga bata at kailangan ng humabol. Okay? Kasama rin sa plano ng munisipyo yung Saturday tutorial classes sa mga math, English, and science. Ito yung mga 3 major subjects, Kumbaga, medyo itong yung units na yan medyo mataas. Kasi sa amin to, sa amin ang units yan 3 units ata to o 2 units at saka medyo mataas siya. Tapos in the rest, puro 1 unit lang. Yun yung sa amin. Pero dito sa amin, siguro 3, hindi ko alam, basta ganun. Ito kasi yung major subjects to. Math, English, Science. Importante yan. Values formation at saka Bible reading. Parenting seminars, training para sa mga teachers at saka mga pagkuha ng school buses. So malinaw, Hindi lang ito simpleng bawal ng cellphone. May mas malawak na plano na silang gustong gawin sa education at discipline. Okay? So, yan, mga stories, ito ang aking reactions dito, Unang ko dito, good move ito overall.
Oo, suportado ako dito sa intention. Bakit? Kasi totoo naman na malaking distraction ang cellphone sa school. Okay? Hindi na ito debate. Reality na ito. Okay? Kapag nasa classroom ang bata, isang notification lang, lipad na attention. Okay? Isang chat, isang video, isang game, ubus na ang focus. Distraction is real. Okay? At huwag na tayo maglokohan dito ha. Maraming estudyante na hindi lang gumagamit ang phone para pang-emergency. Ginagamit yan sa scrolling, cheating, secret recording, cyber keyword, at makikipag-chat sa kahit may klase. Okay? So kung may ang goal mo ay ibalik ang atensyon sa teacher, libro, at saka actual na pakikipagsalamuha, logical ang phone ba? Okay? So, pangalawang reaction ko dito, hindi naman ito bago. Okay? Noong elementary high school namin, maraming school ang may fit din sa gadgets. So, sa amin kasi Walkman, Game Boy, Game Gear, kung ano-ano pang electronic device, bawal dalhin. Okay? Kasi kapag nahuli, kumpiskado yun. Minsan kailangan pang pumunta ang mga magulang para makuha. So, as sa trabaho naman, meron. Sa department store, IT stores, restaurants, at marami pang ibang workplace, normal lang na ipapasurrender mo yung phones habang naka-duty. Bakit? Kasi may oras at lugar para sa personal gadgets. At may oras at lugar para sa responsibilidad. So ang tanong, mga stories, kung ang trabaho tanggap natin sa phone restrictions, bakit pag sa school biglang sobrang controversial? Diba? Hindi ba dapat mas lalo tayong seryoso sa disiplina kung bata pa lang? Diba? Pangatlong reaction, huwag tayong magpapadala ng ng mga maling logic. Dito papasok ang fallacies. Kung may man nagsasabing may nangyayaring krimen, kaya cellphone ang problema. Mali yan. Okay? That's a hasty generalization to appeal to fear. Okay? Kasi hindi dahil sa tragic incident. Ibig sabihin, cellphone na agad ang ugat sa lahat. Diba? Ang violence, discipline, parenting, access sa harmful content, diba? Social, school security at mental health, mas malalim pa ang issue niyan. Diba? So para malinaw, hindi cellphone ang sanhin ng lahat ng problema dito. Pero huwag natin i-deny. Huwag natin i-deny yung cellphone na isa sa pinakamalalaking distraction sa learning environment. So kabilang sa'yo naman, may iba pang sinasabi na kapag walang cellphone ang bata sa school, unsafe na agad siya. Hindi na rin laging tama yan. Okay? That can become a false dilemma na parang dalawa lang ang choices. Either the cellphone ng bata o totally unsafe na siya. Diba? Hindi ganun kasimple dito. Kasi noon pa man, may sistema na yan. School office, advisor, principal, class advisor, landline, school announcements, sundong hatid arrangements. So, valid ang concern sa emergency? Yes. Oo. Pero hindi ibig sabihin na imposible na ang communication kapag walang phone ang estudyante. So, pangapat ang reaction dito. Suporta ako sa mga ban para sa implementation, dapat practical. Okay? Dito ako magiging prangka dito. At ang policy na mahuli ka lang tapos end of school year ang makukuha ng phone, medyo mabigat yan para sa first offense. Okay? Hindi ako tutul sa higpit niya yan. Pero mas okay na sana kung graduated ang parusa. Diba? Yung graduated ang parusa. Ano ba? First offense. Kumpiskado. Kukunin yung with the parent or guardian. Diba? Second offense. Mas matagal na confiscation. Mas matagal ng confiscation. And the third offense na dito, end of school year na, plus disciplinary action. Bakit? Kasi ang disiplina mas tumitibay kapag klaro, patas, at proportionate ang consequences. Diba? Pero kung paulit-ulit ang violation, ibang usapan na yan. Okay? Huwag nang umarte. Kapag ibang version man ang sinuway ng rule, dapat lang may mabigat ang consequence.
Hindi ka tulad yung iba dyan, yung sabi, you have to bend the rule. Tragis yan. Bend the rule. Kaya nga meron tayong batas. Hindi ka tulad ng iba dyan, na parang palamuti kayo. Hindi ba ang usapan nyo yung tinutukoy ko doon, ha? Okay? Next naman, pangalawang reaction, valid ang emergency concern, pero may solution dyan. Okay? Hindi ako sang-ayon sa linyang parang, bahala na kayo. Kasi kung magpapatupad ka na ng total ban, dapat may clear emergency protocol. Simple lang naman yung practical solution dito. Parents contact the school office. May advisor hotline or official contact person. May exception process para sa special cases. At saka pwedeng keypad phone lang yung documented emergency situations. Keypad phone, diba? Ayan yung andito, yung sinasabi ko dito. Hindi puro ideology, hindi puro emosyon, disiplina with system dapat. Paano ng reaction? Mas may kredibilidad na ban dahil may kasamang ilang education programs. Ito yung importante dito, masters. Kung phone ban lang tapos wala ng iba, baka sabihin mo, bank aid solution lang, di ba? Pero dito may tutorial classes, parenting seminars, teacher training, at school buses. Ibig sabihin, kahit paano, hindi lang sila basta nangungumpis ka. May mas malawak silang gusto ayusin. Okay? At tama naman yan. Kasi, aminin natin, hindi maayos ang phone ban kung ang mababang academic performance. Kailangan pa rin ng maayos na teaching, reading comprehension, numeracy, okay, science proficiency, active parents, consistent discipline. So, sa part na yan, may mga punto ang mayor. Well, ang personal take ko dito para sa akin, good move ito para sa mga bata. Lalo na sa communication at social skills. Importante yan. Maraming kabataan ngayon mabilis mag-type pero hindi makapag-usap ng diretso. Mabilis mag-react online pero hirap makinig ng actual ng usapan. At saka mabilis sa screen pero mahina attention span. May video ako doon. Yung regarding doon sa yung college pa lang mahirap mag-bigcast. May video ako doon. Panoorin mo yun doon. Okay? At ang school na isa sa huling lugar kung saan pwedeng ma-practice ang real human interaction. Hindi puro screen interaction. Okay? Kaya ako sa akin, mas lamang ang benepisyo kaysa sa reklamo basta maayos ang implementation. So ano ang bottom line ko dito? Tama ang direksyon ni Dumanjog sa pag-buy ng cellphone sa school. Hindi lahat ng maigpit ay masama, Minsan yan talaga ay kulang boundaries. Okay? Minsan, talaga, pero dapat may loading dito. Ang cellphone ay hindi ugat ng lahat ng problema. Ang phone ban ay hindi magic solution. At ang disiplina ay dapat may kasamang common sense at practical emergency system. So, kung tutuusin, ang tunay na tanong dito ay hindi yung yung karapatan ba ng estudyante magdala ng cellphone sa klase, hindi yun. Ang tunay ang tanong dito, ano ba talaga ang priority sa school? Convenience o learning? Okay? Ang sa akin, simple ang sagot dito. Learning first. Okay? Kung gusto natin bumalik yung focus sa respeto, social skills at saka classroom discipline ng mga bagay talagang kailangan higpitan at minsan masakit ang consequence. Pero ganyan talaga ang totoong disiplina. Okay? So, kaya naman mga stories ano man ang take nyo rito? Sang-ayon ba kayo sa total mobile phone ban sa schools? O mas okay sa inyo ang basic phones lang? O kaya teacher collection system? Comment nyo sa baba, basahin natin mga opinion ng bawat isa. Kung gusto niyo mga ganitong klaseng prank, don't you can click sa commentary. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. As always, mga stars, thank you, and have a good night, stars. Bye!